Yang pagsundo-pagsundo na yan. Anyway, eto, may tinatanong kasi si Janelle Van der Herst, ipapasok ko na din ba si Franz Castro? Tayo ho, mga kababayan, tayo po kasi, no? Hindi porket, etong mga to, nandiyan sa kakamping, hindi ko iboboto yan. Lahat po yan, inaalam natin. Lahat po yan, ay pinag-aaralan natin kung ano ang plataforma de gobyerno nila at kung sila ba ay nararapat dito sa susunod na Senado, mga kababayan. Pati po yung PDP, no? Inaaral ko, pero talagang mahirap po, mga kababayan, na ipasok dahil ang nakikita po natin sa kanila ay iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang sigaw, mga kababayan. Kung di ho, bring him home, no? Haharang sa impeachment ni Inday Sara Duterte. So, eto mga bossing, no? Meron ho mga nagpapanggap, hindi naman, actually naniniwala ako etong mga ito, yung mga kandidatong mga ito, no? Talaga namang gusto nilang ma-impeach si Inday Sara Duterte. Pero wag ho tayong mag-focus lang ho doon sa ma-impeach si Inday Sara Duterte. Dahil kapagka, mga kababayan, ang pinagpokusan lang natin, etong kandidato na 'to, i-impeach si Inday Sara Duterte, dito tayo. Tapos meron palang mga naririnig tayo na sila ay mga taga-bundok o makabundok po. 'Di ba, mga kababayan? So alam na natin, tayo kilala na natin yung mga pro-China na mga tumatakbo ho. Medyo siguro nakalimutan natin yung ibang mga kandidato na narinig ho natin, mga bossing, dati o napag-usapan dati na makabundok. Alam nyo kung ano yung ibig ko sabihin, mga kababayan. Alam ko ang karapatan ng mga kung hindi ako nagkakamali, isa din to sa tumatakbo o kung hindi. Pero nababalita o tumutunog dati o napapag-usapan na magkakasama lang yan sila Franz Castro. Ano po, kaya nga kapagka tayo ay meron tayong content about kay Franz Castro at sa Vice Presidente, mga kababayan, lagi kong sinasabi na hindi ako maka-Franz Castro at hindi ako alam niyo yun, dahil may naririnig ako na mga makabundok daw ho yang mga yan, 'di ba? Alam ko yan, magkakasama yan yung mga yan, no? Magkakasama-sama sila. Meron talaga na mga kandidato nakatutok sa impeachment at nakatutok din po, mga kababayan, doon sa programa sa gobyerno. Kaso baka mamaya bigla tayong pagkaboto natin, lumakas ang makabundok ulit, 'di ba? Ngayon, wala na. Pakinggan ho natin ang sigaw nila, mga boss chief amo, sir. mga kamanggagawa, mga kababayan, sa totoo lang po, nanginginig ang aking kalamnan ngayong araw. Paulit-ulit na binabiolate ng Baka gutom ho siya, mga bossing. Nanginginig. Ako ho, ganun Kapag kayong ako gutom, nanginginig yung mga kalamnan ko. Baka kakarali ho, mga kababayan. Kaya nanginginig yung kalamnan niya, walang kain. Nako. Napapansin ko lang yung dati ho na si Boy McFloat. Kilala niyo ho yun, si Boy McFloat? Wala na yun. Hindi ko na masyadong nakikitang naggagaganito, nagra-rally. Sabi ni Mrs. Smile, "Hoy lolo, gutom ka lang." Si Renato Reyes, hindi ko na masyadong nakikitang nagra-rally na yun, Ano sabi niya? Paulit-ulit daw pong bina-violate ng administrasyong Marcos ang alin? Paulit-ulit na Parang pansin ko, puro mga kabataan yung nasa likod, No? Parang pansin ko, puro kabataan yung nasa likod niya. Yung mga nagwewelga. Sabi ni Trupa, Boss Mark, live ka ba ngayon? Ano lang po tayo, replay lang po ngayon, Trupa. Shoutout sa iyo. Tuloy. violate ng rehime ni Bongbong Marcos kasama ang mga kapulisan na ito ang karapatan. Tinuturo pa yung mga kapulisan.
Sabi ni Ma'am Nono, vlog, Mark, pakiusap ako. Paki-greet ang older sister ko bukas, Friday, May 2nd, kung live ka. Paki-happy birthday sa kanya, Luz Malinaw, Amistoso. Thank you. Nako, gawin na ho natin yan. Baka makalimutan ko pa bukas, no? Madam Luz Malinaw, Amistolo, happy birthday po sa inyo, no? Naway pagpalain kayo at mahaba pa at marami pang birthday ang dumating sa inyo. Ayan. Baka makalimutan ko po, madam. Shout out na din po sa inyo. Game. Tuloy. Aking kalamnan ngayong araw. Paulit-ulit na binabiolate ng rehime ni Bongbong Marcos kasama ang mga kapulisan na ito ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino at ordinaryong mamamayan. Bakit naman ho nadama yung mga kapulisan? Di ba? Yung mga kapulisan natin nandiyan ho, nagpapanatili ng katiwasayan, ng peace, ng ating bayan. Bakit nadamay naman patungkol sa mga manggagawa? Anong pinagsasasabi nito? Tayo ay binabarikadahan, tayo ay inaharangan para makarating sa tarangkahan ng Mindiola. Bakit kailangan nyo pa kasi pumasok doon sa Mindiola? Ayan, binigyan na kayo ng espasyo dyan. Maririnig at maririnig din naman ang sigaw ninyo. Kagaya niyan, ako, nandito ho ako sa napakalayong lugar, mga kababayan. Pero umabot po at naipaabot ko sa inyo yung sigaw nila. Bakit kailangan pang umabot sa punto na nandoon sila mismo sa gate ng harap ng Malacanang? Di ba, mga kababayan? Bakit masama ba ang kabataan pag lumaban sa politikong korap? Sabi ni May Garcia, no? Wala kang alam sa tao, mga kabayan. Hindi, puro mga bata. Alam nyo naman, mga boss chief amo, sir, di ba? Nung mga nakaraang panahon, ang sinasabi ho ay inuumpisahan daw po nung mga taga-bundok. Alam nyo na, yung mga congressman na nandiyan, ano? Sa Congress. Congressman na kaya nasa Congress. Ginagapang ho yung mga kabataan para sumama na mag-NPA. Di ho ba? Imbis maayos, nag-aaral ho, ang ginagawa nila, ayun, binabasahan ng kung ano-ano, bine-brainwash, tapos kasama na diyan sa mga pagrarally, tapos ano na ho, nako, ipapanik na ho ng bundok. Di ba, mga bossing? Tuloy ko. Pero huwag kayong mag-alala. Darating ang araw, wawasakin namin ang barikada na yan. Manlalaban ho, mga kababayan. Kapag may nabaril sa inyo, walang sisihan, walang iyakan. Siyempre, manlalaban kayo. Di ba? Sisira kayo ng property ng gobyerno, yung mga barikada na yan. Tapos kapag may nahataw, may nabato, may kung ano man ang nangyari sa kanila, sisi sa gobyerno. Ubra naman yung ganyang makapagsalita kayo. Okay lang naman na isigaw ninyo ang inyong hinaing. No? Pero yung sasabihin nyo, wawasakin namin yung barikada na yan. Baka pag nabatuta kayo, iyakan kayo. Tapos sasabihin nyo, kasalanan ng gobyerno. Okay lang magganyan, pero may limitasyon. Hindi ka naaaabot doon sa punto na wawasakin mo yung barikada. Di ho ba, mga kababayan? Kayong mga DDS. Hindi, yung mga DDS, wala naman ho yan, mga yan. Pag pinatawag ho yan, mga yan, ni dating Pangulong Duterte, mag-EDSA sila, mag-Mendiola sila. Putik na yan. Tutulog lang ho sa bahay-bahay nila yan. Takot ho yan no? At hindi nila pinapakinggan ang dating Pangulo, mga kababayan. Yung mga DDS, wala yan. Game. Banat pa. Tuloy mo. Wawasakin natin mismo ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ako, hulihin to. Hulihin to. Ipahuli to. Ipa-aresto to. Wawasakin ang gobyerno. Sedisyon na yan Ipahuli to. Damputin dapat to.
wawasakin ang gobyerno, pababagsakin yung gobyerno. Naku po, boss, chief, sir, ano sinasabi mo diyan? Sino ba yang rebeldeng 'yan? Hindi ko din ho alam, pero alam ko kasama 'to sa tumatakbo, eh. Atras ko nga, baka mali lang yung ano, mali lang yung narinig ko. Wawasakin natin mismo ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa hinaharap. Ngayong araw Oh. ay ika-45 anibersaryo. Ito totoo, sabi ni British Filipino family dito sa UK, no? Kapag magsalita ng ganyan, kulong agad ang mga taong nagsasalita ng ganyan laban sa pangulo ng bansa, no? At saka yung mga ganito, yung pagsigaw na wawasakin ang gobyerno ho, mga kababayan, 'di ba? Oh, tuloy ko. Ng pagkatatatag ng Kilusang Mayo 1 sa ilalim ng bandila ng tunay, palaban, makabayan, anti-imperialistang unyon dito sa Pilipinas. Kaya kapag ka ho tayo mga kababayan bumoto nung mga senador, wag po tayong mag-focus lang na etong tumatakbo na ito, no? Eh i-impeach si Inday Sara Duterte. Kailangan pag-isipan din nating maigi. Ang isipin natin kung saan tayo, no, humantong sa bandang huli. Sabi ni Juanita Banyaga. Mga kasama Oh. at mga kababayan, mula nang itinatag ang Kilusang Mayo 1, masikhay, masinsin at matapang nating ipinaglaban ang komprehensibong karapatan ng mga manggagawang Pilipino mula Naku, puro lang naman kayo sigaw dyan. NBI, pakicheck nyo po. Baka sedition na yung isinisigaw nito. No? Walang iyakan. Di ho ba? Mga bossing, matatapang silang magsiganyan ho eh. Pati yung mga kapulisan, nadamay po. Dinalabag daw po ang karapatan ng mga manggagawa. O NBI, eto, paki-check nyo na din po ito kung sakali na makarating sa inyo, no? Tingnan nyo, baka dapat may managot itong mga to. Sabi ni Arnel, Agsalda, tao ba yan? Tao naman ho. Sigaw, sigaw today. Sorry, sorry, later. Oh, sabi ni Ma'am Aba. Sabi ni Sweetie Pink, hulihin na yan. Oh, ano yan? Bashes, ano yan? Bashes na yan. Oh,